Mayong hapon, Congressman Nathaniel Odocado. Kamusta kung... Hapon, Dems. Hari malamig sa office. So, kung may mga set of questions ako para sa imo, so okay lang nga start ka subong. Sige, sige. First question, kung sa totoo lang, maraming mamamayan ngayon ang nawawala ng tiwala sa gobyerno. Sa trabaho mo ngayon, bilang mambabatas, paano mo pinapakita na may leader para ring inuuna ang tao bago ang politika? Well, we can't blame them, no? Kaya marami talagang marami talagang may katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Especially ngayon na lumabas yung issue about flood control na na-discover natin na maraming ghost projects at the same time mga projects na substandard yung magagawa. Well, the only way to go about it is ipakita lang sa tao talaga na transparent ka. Number 2, na totoong may ginagawa ka. And number 3, pinaka-importante is dapat makita nila yung character mo. Marami kasi ngayon artista na. Actor sila when in front of the camera, when in front of the stage, pero pag tinignan mo later on ang ginagawa nila, hindi pala totoo. So it's very important na for us to elect leaders with good character, and it's very important for us also, especially taxpayers, na bantayan ang ginagawa ng mga binoto natin. Yes, Kong. So, sa House Bill naman na iyong ipinasa na 03408 tungkol sa pagpoprotekta sa ating mga agricultural lands, kung ating ipalalim po ito, kung paano mo po babalansin ang mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at seguridad sa maayos at wastong pagkain para sa mga susunod na henerasyon? Well, number 1 for me, very important ang food security. Kasi nakikita natin, in fact, ang mga conflicts ngayon, not just sa region but also sa other areas, is about food security. Kulang ng pagkain, kaya nagpo-push ng influence in other areas such as our West Philippine Sea, such as yung areas sa Ukraine na pwedeng taniman. So dito sa Philippines, dati number 1 tayo sa agriculture, and one of the main reasons bakit hindi natutuunan ng pansin ang agriculture is because kino-convert yung mga areas. Ginagawang reason na kulang ang gamit, pero hindi naman talaga tinitignan ang overall mapping. Pero pag tinignan mo, yung source of the problem isn't actually ang equipment, but actually ang assistance at guidance, kasi wala tayong overall mapping ng arable and agricultural lands. So pag pumasa itong batas na to, imbis na i-convert at ibenta into other usage yung areas na pwedeng pagkakitaan sa pagsasaka, mamimaintain siya sa pagsasaka na lang at magagamit ng maraming farmers natin. Ang masakit sa loob ko is because nawala yung pride sa pagiging farmer. Parang ang tingin nila sa farmers ngayon mababang tao na lang. Sana with this generation mapakita natin na farming is a noble job, and farming is essential for the survival ng country. So with that bill, marami tayong matutulungan, at the same time matututukan ang food security na agriculture. So, kung tungkol naman sa sa economic growth, paano natin 'to ibabalanse tungkol sa pagpapangalaga sa ating mga kapaligiran? Well, ang growth kasi natin spurred for the past 30 years by remittances from OFWs. GDP natin runs on 70% on expenses. And itong expenses na to mostly nanggagaling sa remittances ng ating OFWs. So, ang economy ng Pilipinas, kailangan natin gawa ng bagong industriya aside from remittances to ensure na may steady growth without damaging the environment. Normally kasi nakikita natin may misconception na pag marami kang natural resources, automatically magiging mayaman ang bansa mo. Actually, hindi yun totoo. Nakita natin sa experience ng Latin America na kahit sobrang rich sila sa minerals, nag-fail ang government nila kasi mali ang tutok. Ang tutok nila is for profits and not doon sa tao. So tayo sa Philippines, what we want to do is to make sure na merong continuous growth in terms of investment and new industries na magagawa na sustainable and makakita ng trabaho ang tao. Hindi kailangan ng minerals and hindi kailangan sirain ang kalikasan upang magkaroon ng steady growth. So our vision for the next Philippines is to take on new major industries. Like one industry is IT, especially sa nakikita nyo, napakagrabe yung digital economy, grabe yung AI. Number 2, gusto natin natutukan ang maritime natin. Isa sa major changes ngayon sa buong mundo
is because ang ship recycling na treaty pumasa na. Ayon sa OECD, pag na-implement ang batas natin o yung bill na pinasa natin about maritime shipbuilding, ship repair, and ship recycling, around 100,000 jobs ang pwede ma-create ito sa Philippines. Itong 100,000 jobs na ito, pagtatap pa ito sa 13 major industries. So steel, jobs ng technical work, schools para mag-training para sa mga estudyante for naval engineering. Ito, malaking factor ito for the economy if matutukan ng gobyerno and ma-implement. So ito yung mga tinitignan natin na ways to balance ang growth and at the same time to protect the environment. So, kung ano po ba yung mga mensahe mo para sa mga Pilipinong umaasa sa politikong katulad mo na ang adikhain ay isang maunlad na bansa para sa ating lahat? Well, actually, it's not me dapat sila. The more that we demand higher standards from our leaders, the more that they have to step up. And ang ganda ng nangyari sa election na to kasi nakita natin maraming young leaders and at the same time nakita natin ang dati na tinitignan natin na imposible mabago ang sistema. Meron tayong ray of light in two major cities. Number one, Pasig City through Vico Soto. Number two, through Mayor Magalong sa Baguio City. And these things are good indication na the kind of politics that the Philippines has is changing. Ang kailangan lang natin is dapat i-push pa ng voters natin, i-push ng ordinary Filipinos na dapat ganitong klase ang leadership. Hindi yung mayaman ka lang, may negosyo ka lang, sikat ka lang, pwede ka na maging politiko. The more that we raise the standards na mataas and at the same time, the more na sabihan natin na we deserve something better from our leaders, they will deliver better things for the people. So, kung may mga additional questions kasi sa mga taong tinanungan ko din from Tin and Canegra regarding sa scholarship program, and most especially sa fourth year students. So, malaki talaga ang gastos ng OJTs, tuitions at miscellaneous. So, kung is there any possible aid, assistance or allowances po ba na pwedeng Currently, we're working with the DepEd and the Higher Ed and the Technical Educational Committee, no, to find for solutions dito. Kasi nagiging problema imbis na maka-aral, makatapos sa estudyante, nabubugbog ng gastusin ng projects. Especially yung mga single parents na mahal magpa-aral ng isang anak dahil isa lang sila nagtatrabaho. So, ito yung hinahanapan natin na guidelines. Pero currently, may sinusource out tayong pondo. Inantay lang natin kung magkano ang kayang ibigay ng DepEd and CHED sa atin. Now, when it comes to laws, we're trying to change yung curriculum. We're currently working with two congressmen. Hindi ko muna disclose, pero gusto namin baguhin ang curriculum na mas magiging mura ang pag-aaral. But more importantly, meron siyang transition na after mo or before ka mag-graduate, dapat may nakaset na trabaho na para sa'yo. Kasi nagiging problem marami nga tayong graduates pero walang trabaho. Kung yung trabaho pinapasukan, sobrang baba ng sweldo kasi walang mahanap na ibang trabaho. So these are the things on the works and these are the things na may consultations na ginagawa tayo along with other congressmen. So, from Papa Mac Vlog po, sir, kung ano daw po ba yung mga projects na pwede mong ibigay for barangay? Well, marami, no? Pero normally, magdedepende kung anong klase ang kailangan ng barangay. Kung gusto nila infrastructure, normally lang naman, titignan natin kung may budget pa ang agency na, normally DPWH. Tapos after that, magsusulat na sila ng ordinance sa atin, i-refer natin doon to ask for the inclusion of their requests. Now, for areas naman na kailangan soft, same thing, ordinance pa rin, ipapasa yung letter, makaka-request tayo sa concerned agency kung meron silang budget na pwedeng ibaba. Isa sa mga nagawa natin is on the agricultural side. May mga humingi ng farm implement sa atin and for implementation na this year, kasi may extra budget ang DA, napakagaling po kasi ng Secretary Franny Chu natin, siya yung tumutulong sa atin na magbigay ng serbisyo kahit wala pang pondo ang bantahan ng party list. So sa mga gustong humingi ng tulong, mag-request na kami ng ordinance from you and letter para sa opisina namin, room 217 North Wing, para ma-assist namin kayo sa agencies and sa executive. And lastly po, kung from Sir Agustin, sa hospitalization daw po ba, paano po ba maka-avail? Or is there any qualification po ba na pwede daw tulungan ang tao? Or sino pwede maka-avail? Well, may guidelines ang DOH natin kasi for this year,
nakahingi tayo ng around 15 million pero for nationwide implementation yung ng MAHIP. For Region 6, nakakuha tayo ng around 1.5 na budget sa mga hospital assistance. So kung may gusto silang hingi ng tulong, magpadala lang sila ng sulat tapos yung staff namin magbibigay ng requirements. Pwede silang lumapit sa Brigada News FM dito sa Roa City kasi may mag-assist din sa kanila doon sa Wantahanan. So thank you so much Congressman Nathaniel Odocado ng Wantahanan Party List. Thank you, thank you. Pwede na mag-report.